Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, kagabi, no, hindi ko napanood yung content ni Sir MG regarding dito eh. Pero ito yung pag-uusapan natin kasi piniem ako ni kaya lang mga shortcuts na yung yung mga shortcuts na yung pipiliin ko. Sinend kasi sa akin ito ni Sir John Paul Palamero kasi nagsalita na daw yung asawa ni Tab Baldwin. Reactionan ko daw. So, bago ko reactionan, tingnan muna natin yung mga Actually, napanood ko itong pahayag ni Tab Baldwin, di ba nagsalita siya? Kaya lang medyo matagal yun eh. Na-feel ko naman, na-feel ko naman yung parang sincerity. Kaya lang ito, panoorin natin snippet ha. Ito kasi yung part nung sinabi niya. That good people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. So, yun yung part ng medyo naman feel ko naman yung sincerity, kaya lang syempre may kailangan pagbayaran kasi. Ako feeling ko kasama din yung Ateneo dun sa magbabayad eh. Hindi sa pera ha. Kailangan makuha yung justice eh. Di ba, baka mamaya kasi isipin nyo pagbayaran eh pera agad. Tapos ito naman yung yung sa hustisya, no? Yung sinabi nung nanay naman, ina ni Butterbon niya kay Baldwin, di na maibabalik ang buhay ng anak ko. Hindi naman kumbinsido ang nanay ni Rene na si Rovelyn sa paghingi ng tawad ni Ateneo coach Tab Baldwin. Hindi na raw nito maibabalik pa ang buhay ng kanyang anak. Medyo may pagkahipokrito din kasi Ateneo, Hindi naman sa kasi parang sinabi din nila na nilimitahan din nila magsalita si Tab Baldwin eh. Na nung time yung sa EJK, parang pagdating sa accountability, hindi ko naman sila kinokontra doon, Pagdating sa accountability, yung panawagan nila regarding sa EJK before, kasama sila doon sa mga nagra-rally-rally. Pero ngayon na may nangyaring ganyan sa kanila, dapat din nila yung parang gawin din nila, kumbaga practice what you preach nga, di ba? Wala akong kinalaman dun sa political ha. Ako din naman, kung may kailangan managot dun sa EJK, kailangan meron talaga managot, di ba? Kasi may namatay din naman kasi talaga dun. Kung meron dapat na may magbayad nun or kailangan mapanagot. Hindi ko tututulan yon. However, ang inaano ko kasing kahipokritohan dito, sila dati ganun eh. Tapos may nangyaring ganyan sa kanila, parang gagawin nila ang lahat para manahimik. 'Di ba? Ang statement nila na binibigay, parang laging hindi pa sila parang ang dating sa akin laging hindi pa sila handa, kailangan investigation muna. Mga something like that, no? At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ba ang public viewing sa labi ni Butterbon niya?
Nikki, patuloy ang pagdagsa ng mga fans at kaibigan ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Bobet Batarbonia sa ikalawang araw ng public viewing ng kanyang mga labi dito sa Davao City. Alas 10 kaninang umaga, sinimulan ang pagpapapasok ng mga tao rito sa Ateneo de Davao University Senior High School campus. Hindi alintana ng mga bumisita ang malakas na ulan. Kagabi naman, pumunta sa burol si Vice President Sara Duterte. Kasama niya ang kanyang asawa ni sa Attorney Manasseh Scarpio. Bumisita rin kagabi ang aktor na si Gerald Anderson at anak ni Senator Bato de la Rosa na si Rocky. Akala ko si Senator Bato nandyan din eh. Pumalag naman ang nanay ni Rene na si Rovelyn Batarbonia sa naging pahayag ni Coach Tab Baldwin. Giit niya hindi na maibabalik ng paghingi niya ng tawad ang buhay ng kanyang anak. Oo nga naman. Kaya lang syempre, okay na rin yung yung ganong syempre nanay to eh, tsaka namatayan sila eh. Hindi mo naman masisisi yan. Eh, at least kahit pa paano, maganda din naman yung ginawa ni Tab Baldwin. Kasi kung mananahimik din lang naman siya, lalo siyang madidihado, di ba? Ito normal ito na reaksyon ng nanay. Siyempre, kunan ka ba naman ng anak eh? I mean, bawiin ba naman yung anak mo sa iyo eh habang buhay eh? Wala talaga makaka-cure doon, di ba? Ang gusto na lang daw malaman ni Rovelyn at kanyang pamilya, ano ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngayong araw naman, nagsimula ang burol ng kasamang nasawi ni Batarbonia na si Divine Adeli sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo de Manila. Sa programang Storycon ng One News, ibinahagi ng kapatid ni Adeli na si Jessie kung gaano sila kalapit sa isa't isa ni Divine. Hindi rin daw niya alam ang nangyaring training ng Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Kaya masakit daw para sa kanya na hindi man lang niya nakausap ang kanyang kapatid bago ito pumanaw. Sabi na Grabe kasi wala naman kasi may gusto dyan sa nangyaring yan. However, kailangan talagang may magbayad. naman ang kanyang amang si Elias, matinding sakit daw ang dala nito dahil itinuturing nilang breadwinner si Adeli. Bukod kay Jessie, may inaalagaan pang kapatid na 16 at 18 anyos si Adeli. Hindi pa raw sila binabalikan ng Ateneo tungkol sa proseso ng pagbabalik ng katawan ni Adeli sa Nigeria. Pakinggan natin ang pahayag ng kapatid at ama ni Adeli. I was really pained because I didn't get to talk to my brother one last time before the whole thing. They should just be able to do the needful and help us in any way they can to make sure he gets home safely. There's no amount of anything now that can bring him back, no amount of crying, no amount of sulking, no amount of anything. What we are demanding now is for the school to do the right thing. We cannot just take away our hope. Our hope was just taken away. Mahirap na bansa din na Nigeria, We don't, currently, as I speak with you, we don't know where to start from. We don't know where to start. Nikki, isasagawa ang public viewing kay Batibas ng umalong araw siyang ibuburol sa So, wala namang sinabi ko anong pahayag nung nanay. Kinuwento lang. So, ito, yung nagpakilalang asawa daw ni Coach Tab Baldwin, naglabas naman ng pahayag. So, ito, shortcut na rin, Hello, my name is Effie, and I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me. May na-mention pala about family. Ang una, hindi ko pa naririnig ito. Feeling ko epal, no?
parang e-epal lang ito. Eh siguro may na-mention doon sa interview na hindi ko pa napanood kung anong interview yon. Pakinggan muna natin to. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded. Ako mukhang madidiin ng Ateneo, winarningan na pala sila. Hindi mo naman masisisi yung Ateneo. Siyempre, ako, iisipin ko yan, let's say ako yung Ateneo, no? Ang iisipin ko niyan, siyempre may away kayo. Malay ko lang ba kung sinisiraan mo si Tab Baldwin sa akin? Di ba? Pero kahit na at least man lang sana, pakinggan or bigyan nyo ng konsiderasyon yung sinasabi ni ate. Diba? At saka hindi, mamaya, tapusin muna natin to. To launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos Yari si Tab Baldwin. and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Nanumbong na Actually, ito merong ganito, pakinggan natin to ha. Tsaka grabe siya magpa-training. Oo. Grabe talaga. Mukhang binaback upan nito. Siguro may pagka-perfectionist ito si Tab Baldwin, no? Tsaka grabe siya magpa-training. Oo. Grabe talaga. Patayan Iba yun. Patayan talaga. sa naging experience nyo. Ako kasi 1 year ko lang siya nakasama. So coming from high school, sabi ko, okay, kumpiyansa ako kasi medyo ako one of the main guys ng high school. Tapos dumating siya, first year rin yun sa atin yung grabe, hirap talaga. Like, yung mga Kailangan mo conditioning i-prove yung basic. sarili mo sa practice pa lang. Tapos meron kami pumunta kami ng Baler. Yun. Grabe. Para siyang Parang bootcamp talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Di ba? Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Gumising. Punta kayo sa beach, tapos parang push upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Sa Baril, lakas ng alon nun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may mga... May jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang dalunod. Muntik na. Muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy, Babylonia. Ito kasi ang problem, no? Kailan ba ito? Kailan na interview to? Matagal na tong itong podcast na to Matagal na daw to Ibig sabihin, may warning na pala doon. Bakit hindi pa nila sineryoso? Or bakit still walang nag-regulate niyan? May nangyari na pala before. Nakamuntikan na. Preventable nga naman yun. Kasi kung halimbawa na nabigyan ng pansin ito, sa bagay, baka mamaya kasalanan din nila, hindi naman sila nagreklamo porkit may walang napahamak sa kanila no. Dapat may nagreklamo. Malay mo naman, pag nagreklamo ka, sabihin naman sa'yo, napaka-weak mo naman, Pero, the fact na may nangyaring ganun, dapat in-adjust na nila yan na delikado. Delikado yun, ginawa niyo. Nalala. Tapos meron doon mga challenges, kunyari, yung first day mo, kunyari, 2 kilometer run ka lang. Kung hindi ka umabot sa time na
kailangan mo matapos, dagdag ka 1 kilometer the next day. Oh. 1 week tayo. Mga no? 5 days. 5 Oo. days. Grabe Parang talaga. hell week yung tawag. Hell week talaga. Para siyang survivor. military, ano? Tsaka kami nagluto ng pagkain namin nun. Yung coaches nun, buffet sila. Kami, pagod na kami, kailangan pa namin magluto ng So, miss na pagkain. miss mo na naman yung bahay niyo. Oo, di ba? Miss ko na naman yung luto ni Mami. Ano niluto nyo? Anong klaseng luto yan? Siguro 1 linggong hotdog yan. Prito, Di ba? nilaga, Yung isa, adobo na sobrang alat. Kasi 1 linggong hotdog yan. Saka Pinakialaman. safe. adobo, nagluto kayo adobo. adobo. Tapos minsan, ang kinain nga lang namin Noodles. noodles. Oo, Tapos nag-noodles lang. Explain naman ni Coach Tab yung ginawa nyo. Or talagang... Sabi niya parang papahirapan niya lang talaga kami. It's more of a parang test mental ba? challenge lang. Tapos na-miss nyo yung basketball pagkatapos nun. Hindi, pagbalik namin, basketball na ulit kaagad eh. Basketball na agad. So walang bakasyon sa Baler. Kasi Wala. bakasyon. Death yun. Okay. May teamwork din kasi dun sa pagluluto ng... Ng adobong maalat. May record na pala dati nun, Min. Anong naging problem? Bakit parang inignore? Sana ba yun yung, may nakita ko dito nilaglag daw ng Nilaglag si Ateneo coach Tab Baldwin ng nagpakilalang asawa niya. Sa isang video na pinost online ng kanyang abogado, sinabi ni Effie Calugiro na nagsalita siya para ilayo ang kanyang sarili at kanyang mga anak sa isyong kinasasangkutan ngayon ni Baldwin. Ayon pa sa abogado ni Effie sa panayam ng News 5, ginawa ito ng kanyang kliyente matapos makatanggap ng mga pambabash. Inilahad pa nito sa video na dati na niyang binalaan ang pamunuan ng Ateneo laban kay Baldwin. Taong 2020, nang iwan umano ni Effie si Baldwin. Wait. Di ba naggilas ito? Naggilas coach ito si Baldwin, di ba? Tama ba ako? Di ba pinagawa din sa gilas yun? Sa kaligtasan nilang mag-iina, wala dito sa Pilipinas ang nagpakilalang asawa ni Baldwin. At kinakatawan siya ng kanyang abogado mula sa New Zealand. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ni Baldwin at ng Ateneo de Manila University. Kahapon naglabas ng video statement ang Ateneo kung saan nagsorry si Baldwin sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divina Dili matapos malunod sa Dipaculao, Aurora. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. The deaths of your kids were not only predictable but preventable. Oo, totoo nga. Mga kapatid, Kasi may interview na pala nun Ba't hindi binigyan ng pansin yun Sa bagay, wala namang makakaisip na may mangyayaring masama Pero kung halimbawa nabigyan ng pansin yung yung interview na yon, I think makakatulong yun para makakatulong siya para baguhin yung sistema. Kasi feeling ko kung walang sisita kasi doon, akala nila okay lang yun May napanood nga akong interview ni yung PBA coach, yung kalbo. Sabi ganon. May water training naman daw talaga. Kaya lang sa control, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, dapat nasa controlled environment yun Hindi yun sa open water, no? Ito si Kinito Henzon may masasabi. Let's talk more about this tragedy in Aurora, which has become a national concern. Joining us via Zoom is renowned PBA commentator and sports analyst Kinito Henzon. Hello, Kinito. Thank you for joining us today. Magandang hapon, Mai. At in celebration of Independence Day, happy Independence Day to everyone. And also in the spirit of Independence Day, my appeal is for all those who witnessed the Ateneo tragedy and who participated in this incident, free yourselves from the chains of silence. Oo, tama. 'Di ba? Sila yung makakapag-solve niyan Sila kasi yun nandun. Sinisilip na katulad do sinabi ko nung nakaraan, 'di ba?
kung papasok siya sa anti-hazing law. Kasi parang mala initiation yung ginawa eh. Right. It's really sad as well that we're talking in these circumstances. Marami ang na-disappoint no, dito sa Ateneo sa response nila so far. And because, of course, this is a very tragic loss. And now we're hearing there was a gag order on Coach Tab, which is frankly very disappointing and surprising. And it's day 4 already. Wala pa ring a face from Ateneo, a warm body at least to talk to the families. I think ang publiko nakikita nila walang empathy siguro and compassion. Yun siguro ang hinahanap nila from the institution. Yes. Sign of guilt kasi yun na may pagkukulang sa kanila eh. 'Di ba? Kasi kung halimbawa hahayaan nila magsalita yung mga yan, pwedeng kumuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila. Siguro self-preservation kaya nagiging hipokrito ang labas. Yun siguro reason. Alam nila na talaga may pagkukulang sila. Yun ang hindi ko maintindihan, May, no? Monday nga nangyari itong insidente, Biyernes na tayo ngayon, wala pang linaw. There's a lot of confusion and the fact that hindi makakapagsalita yung coach at saka yung mga players, pati yung management, it's fueling speculation. Ano nga ba? Meron bang ankle weights? Meron bang signs of warning? Yan, isa pa yung ankle weights na yan, yung meron daw na dito sa paa, na pabigat. Ang depensa daw, ayon daw sa investigation, nakikita naman daw kasi sa video na wala daw nakalagay sa paa habang nire-rescue. Pero naman kasi yun, pwede namang habang nire-rescue yun, mabigat, yung mga rescuer na yun nagtanggal ng ankle weights na yun. Or halimbawa, habang habang nagpupumiglas sila, habang nalulunod sila, kumawala na yung ankle weights. 'Di ba? Wala namang makakasiguro Dapat may before and after picture nung nangyari. Kung before ba, may makikita ba tayo na wala ng ankle weights yon? Baka mamaya kasi meron. Siyempre, natangay sila ng alon doon sa sobrang gulo nung nangyayari. Pwede kasi matanggal na yun eh. Tapos meron ako nabasa na si Coach Tab, merong siyang pinahayag na voluntaryo daw yung pagkakaswimming. Ano yan? Swim at your own risk? This is part of a training program. And if it's voluntary, gusto niyan sabihin, kung ayaw niyang gawin, tanggal kayo sa team. Hindi na voluntaryo yan. Oh, correct. But we want to hear from Tab. We're not accusing anyone. We're not in a position to accuse anyone. Kasi process of investigation yan eh. Hindi pa natin masabi kung anong dapat gawin ng Ateneo, kung anong dapat gawin kay Tab. Alam ko, meron ng mga sabina na nabigay ng DOLE concerning Tab because of his work permit. Separate case yun. Pero yung CIDG, yung PNP, meron din daw silang mga sabinas because they want to find out kung anong nangyari. And they can only get it from the witnesses. Kanina narinig ko yung report ng ating reporter sa Aurora at sinasabi niya yung mga resort owners, sila ang mga naimbestiga. Wala naman sila dun eh. They are resort owners but they were not there to witness the event. If any sort of fact-finding has to be done, kailangan malaman. Kung ano yung business ng mga nila doon, ng mga clients nila doon, ng mga guests nila, wala na silang pakialam doon. natin. Yung mga napapansin ko nga ang sinisilip, wala daw signage yung malakas po ang ulan narinig nyo maingay. Ang mga sinisita wala daw signage yung resort. Come on. Hindi, beyond na yun doon sa issue eh. Hindi naman normal ito na swimmingan eh. Meron taong nagpagawa na alam yung risk. Andun, yung mga witnesses, yung mga players, yung mga coach, ano ba ang masasabi nila? Kung may gag order, this does not speak of transparency. Sinasabi ng Ateneo, they want to be transparent. They put the team manager Epo Kimpo at saka si Coach Tab on leave because they want to be independent of whatever it is that they're doing in their fact-finding. Pero I think it's inconsequential. Yung pagkaka-leave nila, so what? I think they have to be involved. Yung independence ng fact-finding,
if you're going to go deep into the bottom of kung ano nangyari, facts yun eh. And you cannot be subjective. You have to find out exactly from those who were involved, ano ba ang nangyari. I Yan agree. ang tanong ng taong bayan. Do not hide, Coach Tab. Tama, hindi dapat subjective. Kasi kapag subjective, mauuwi sa haka-haka yan eh. Kailangan talaga kung magsalita yung mga talaga nandoon. Do not hide the players because maybe you're hiding something that you don't want the public to find out. Well, I can agree, Kinito, that transparency is lacking at this point. But as someone who have followed varsity basketball very closely, you're a fan, I'm a fan. Were you aware of Ateneo's program for the Blue Eagles? Apparently, they've been doing these boot camps for years now. Did this surprise you at all? Kasi marami na ring former players, professional players like si Ali Pete, Paul Artadi. Nagulat din sila na ganito ka-rigorous or risky, ano? And very... Panahon lang ba ni Tab Baldwin yun? Kasi kung panahon lang ni Tab Baldwin yun, malaki talaga ang chance na siya yung pinaka-guilty. Intensive yung training, military training, yung sa Blue Eagles. Were you surprised? Well, you know, I am surprised because I'm not privy to anong ginagawa nila doon sa mga training programs nila. But now I'm hearing from different individuals who were part of that program dati, no? Sina Mamuyak, tapos narinig ko din si Anton Asistio, si David Defonso, si SJ Belanghel. Sinasabi nila, and in their words, itong survival training camp ni Coach Tab, patayan. You know, I don't want to use that word because may nangyari kang hindi maganda. Meron din nagsabi, si SJ Belanghel Bispo, sinabi niya, deadly itong training program. Well, what does this mean? A few years ago, there was a player named J-Boy Babilonia who almost drowned because of a similar incident. That should already spark alarm bells. Sandali, ano ba itong ginagawa ninyo? True, totoo, di ba? May mga nangyayari ng ganun. Bakit parang hindi nila nga siniseryoso? Ano yun, dahil nakaligtas? Meron bang okay ito ng mga parents? Meron bang okay ito ng institution? Ginagawa ba ng coaching staff ito? Siyempre, hindi na ikikwento nung estudyante yung sa magulang niya. Di lalong kinaltokan pa yung estudyante. So, sunod mo ka na sumama dyan. On their own, without prior approval from parents and from the institution. Now, I can understand why maybe the institution wants to preserve itself or distance itself from this incident because, you know, they want to possibly avoid culpability. But you cannot do that because they did this in the name of Ateneo. They did this in the name of the school and the basketball program. You know, I'm a very big admirer of Ateneo. My friends are all Ateneans, although I'm from a different school. But I don't think partisanship I'm from Fatima. is involved here any longer because I'm reading in social media, Ateneans themselves are questioning the integrity and the logic behind this training program, which, as you said, Mike, is very militaristic in orientation. Okay, Kito, I've been reading that we still do not have a National Athlete Safety Act. In the decades that you've spent with... Anyway, no, yung interview na yan ay pwede nyo mapanood sa Billionaire News Channel. Diba? Ang masasabi ko lang, dapat talaga may managot. Sa lahat naman ng mga kapalpakan na hindi kasi depensa yung yung hindi naman kagustuhan. Kasi nababasa ko sometimes, no, sa comment section, may mga nagsasabi, hindi naman kagustuhan yan ng wala na tayo doon. Lahat naman tayo ayaw nang may namamatay Ayaw nang may Sino ba sa inyo? Abnormal kayo kung gusto nyo yon na may napapahamak. Pero halos lahat naman siguro ng matino ang pag-iisip ayaw na may napapahamak may napahamak. Dahil may napahamak, kahit ba naman hindi natin gusto lahat yan, automatic may mananagot dyan. Kahit nga yung mga bus driver na naghahanap buhay na aksidenteng nakasagasa ng tumatakbong bata, may pananagutan Yan pa kaya? 'Di ba?
Kaya sana, wag ito mabaon sa limot eh. Kasi dito ang problema sa Pilipinas, lalo na pagka ang nasasakdal ay alam mo na maimpluwensya. I don't know if maimpluwensya ba ang Ateneo. Expect mo na mahabang laban ito. Baka abutin pa nga ng 10 taon yan bago makuha ang hustisya 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.